So pag uminit, kasi 'di ba naka-normally close ito, yung ating thermo switch. So ibig sabihin pag naka-normally close, ito may negative agad pag malamig. Malamig ang tubig ng radiator o kaya pag malamig pa yung makina. Ibig sabihin automatic ito may negative na. So pag on mo ng sauce ng ignition, so itong relay na to magti-trigger, sabay itong radiator fan relay iti-trigger din. So hello guys, good day sa ating lahat. So welcome sa Kinki Auto Electrics. So guys, bali itong share ko sa inyo. Bali connection ng radiator fan motor saka condenser fan motor. So bali ang ganitong connection guys, bali pagbukas mo ng aircon o kaya pag andar ng condenser sasabay itong radiator. Tapos pag init ng thermo switch, iikot itong sa radiator, hindi kasama itong condenser. So bali sa ganitong condition, bali ang switch nating gagamitin dito ay normally close. Kasi meron akong ginawang video nito na ganito ring klase. Ang switch nang ginamit doon ay normally open. So sa ganito namang diagram, ang gamitin ng switch dito ay normally close. Saka ito rin pala request ni Mr. Hernan Aguilon. Boss Hernan, shout out sa'yo. So bali ito yung request niya kung pwede daw itong normally close naman na thermo switch ang gagamitin para sa ganitong connection. So bali ito yung sa ating condenser fan motor, kasama to sa aircon, pagbukas ng aircon. Tapos sa radiator ay ito magti-trigger sa kanya itong thermo switch. So bali mayroon tayong 4 na relay. So bali dito sa 4 na relay, bali 2 relay yung SPDT or single pole double throw, or mayroong normally closed, normally open. Tapos yung 2 relay naman ay pwede kang gumamit ng ordinaryong relay. Kahit 4 pin na relay, pwede kang gumamit dito. So bali wawiringan natin ito guys. Bali ito yung condenser fan relay na to. So bali ito yung papunta sa condenser fan motor. So bali maglalagay mo tayo ng negative sa motor. Bali itong motor kasi 2 wire, di ba? So bali yung kabila ay negative, yung kabila niyan ay positive. So ito negative. So dapat pag nagkabit kayo ng condenser fan motor kayo, so radiator fan motor, dapat ang buga ng hangin ay papasok sa makina. So ngayon wawiringan natin. So bali itong 87, ito yung pupunta to sa, ito yung output. Ito yung 87, ito yung output, ito yung pupunta sa motor, condenser fan motor. So bali ito pala yung relay natin guys, na 85, 86, 86, 85, 30, 87A, 87. So bali itong 30 common ito, kahit ito baliktaran din, pwede mo siyang gawing output, pwede mo siyang gawing input yung 30. So ganun din ang 87, pwede mo siyang gawing input, pwede mo siyang gawing output. So ganun itong 86, 85, ito baliktaran din. For example, itong 86 ginawa yung negative, dapat itong 85 gawin yung positive para mag-trigger siya o kaya mag-magnet. Tapos kung halimbawa itong 85 ginawa mo negative, dapat itong 86 ang gawin mo ring positive. Ano lang guys, baliktaran lang yan. So lagyan natin ng yan ang position pag nagmamagnet, yan, ganyan. Ito pa isa. So yan. So bali halimbawa itong lalagay ko ng itong gagawin negative ang 86. So pag itong ginawa ko negative yung 86, itong 85 ay gawin natin ignition. Okay, ito ay galing sa kung ano man na magti-trigger. Halimbawa compressor dito sa 85. So bali ang gawin natin, itong 30 na to, ito yung gawing common natin, yan ang gawin nating main. Itong 30 ay sa papunta ng battery. So maglalagay tayo ng fuse bago makarating ng battery. So to battery, yan. So bali ang fuse dito guys,
30 amperes ang ilalagay nating fuse. Tapos ang gagamitin yung wire dito, yung number 12. So kung may makuha kayong number 10, so mas okay. Kasi kung yung number 8, masyado na malaki yung number 8 eh. So alis sa dalawa, number 12 po kayo, number 10 na automotive wire. Tapos dito, papuntang condenser fan motor, pwede ka gumamit ng number 12 din na wire. Tapos ito yung 85, ito yung magti-trigger. So ito kailangan dito, ito'y pupunta ng galing ito connection sa compressor. Ito AC compressor. Yan. Yung sa compressor ko yung magko-connect para pag engage ng compressor o pag on ng compressor, gagana rin itong condenser fan motor. Kasi itong relay magti-trigger. Kasi ang galing sa compressor ay positive o kay supply. So itong 86 naka-negative. So magti-trigger ngayon, magmamagnet. Itong coil magti-trigger o kaya magmamagnet siya. Ito yung contact, ilipat niya sa 87. So paglipat sa 87, ngayon itong 30 naka-positive. So magkaroon to ng positive itong 87. Tsaka under yung motor, yung condenser fan motor. So pag nag-off yung compressor, siyempre off din ito, mamamatay din ang condenser fan motor. So ngayon ganun din ang ganun din itong radiator fan. So itong radiator fan motor na to, ikakabit natin ito sa ito. At ikakabit ito sa 30. Bakit? Mamaya papalayan kung bakit sa 30 ko siya ikakabit. Yan. Dito sa common sa 30. Tapos itong 87 ng controller, ito kasi yung condenser fan relay, ito yung control relay, ito yung radiator fan relay, ito yung radiator fan main relay. Ito. So bali ito sa control relay na to, itong 87, ito yung gagawin kong positive. Ito yung gagawin kong positive. Isasabay ko rito sa positive ng ng condenser fan relay. So yun ang connection niya ngayon. So ngayon itong 86 na to, ini-negative din natin. Yan. Tapos ngayon yung 85 ating i-connect din dito sa compressor. Sa AC compressor. Diyan natin i-connect. So ayan na guys. Ayan na guys. So ayan na siya. So pag on ng compressor, sasabay itong dalawa. Itong condenser fan relay saka control relay. So magsasabayan. So pagsabay ngayon ng trigger o pagsabay ng on nito, pag on din ng compressor, itong contact ng yung galing sa 87A pupunta sa 87. So ngayon, tatawid ngayon yung supply pupunta sa 30. So ngayon itong radiator fan motor magkaroon ng positive. So iikot siya. 'Di ba? Kasi pag on na compressor, titrigger itong relay, condenser fan relay, saka itong control na relay. So lilipat sa 87 ang contact. Ang mag-contact ngayon 87 saka 30. Ganon din itong condenser fan relay, ang mag-contact ay 87 saka 30. So nakaganyan siya. Yan. Dito ngayon lilipat sa 87 saka 30 na ngayon magkakontak pag nag-trigger pag nag-on yung compressor. So pag automatic off yung compressor, siyempre mag-automatic din tong off, so patay pareho. Yan, di ba? Sasabay pa rin siya. So ngayon, pag init naman nung thermo switch, kasi itong ating thermo switch ay normally closed, ibig sabihin, pag normally closed guys, pag malamig pa ang tubig ng radiator, agad-agad mayroon siyang negative na binibigay sa relay o naka-trigger agad yung relay natin o kaya naka-engage agad yung relay natin. Ito yan, pupunta yan dyan
Kasi kaya nga normally close eh. Ibig sabihin, pag malamig, naka-close pa yung contact. Ibig sabihin, continuous yung ground na binibigay dito na negative. So ngayon, ang gawin natin ngayon, ang connection nito, so dito tayo magkukunik sa 87. So yung 87 ng radiator fan relay saka 87 ng yan, ng control relay, yun yung i-connect natin. Yung 87A sa 87A ng control saka radiator fan relay, 87A. Tapos ngayon, ang gawin natin, itong 87 ng radiator fan main relay, ating i-connect sa 30. Yan. Kasi pwede naman ito guys na pwede naman siya na wala ito. Kaso nga lang, kailangan ito sa susi mo siya padadaanin sa ignition switch. Itong 30 na to. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa direct battery. Kasi ano niya lagi itong naka-close. Halimbawa, pag off mo yung susi, pag ito ilagay mo sa positive, ibig sabihin continuous iikot yung radiator fan motor. Dapat may cut off din ito. Pag off ng susi, dapat cut off ang supply dito. Kaya kailangan natin ng isang relay. Sisirain, mas mabilis masira yung ignition switch. Saka mas mahal yung ignition switch kaysa radiator o kaya sa relay. Mas mura ang relay kaysa ignition switch. Kaya kailangan mo siyang padaanin ng isa pang relay. Para itong isang relay na to, yung radiator fan main relay, siya mag-cut off ng supply nito ng radiator fan relay. Kasi ganito kasi yung condition yan eh. Itong 30, ito yung gawin nating main. Galing din to sa battery o sa battery ito ilalagay. Yan. Ito battery din ito. Ito yung positive ng battery Ito positive battery. Ganun din ito. Ito sa din ng battery, positive. Tapos ang gawin natin ngayon, itong 86 ng radiator fan relay control na to or main relay, ito yung negative natin. Tapos yung 85, ito yung 85 ng radiator fan relay saka yung 85 ng control relay, pagsamahin natin. So yan, itong idaan natin sa ignition switch. Para yung ignition switch ang mag-uutos sa relay. So para yung ating ignition switch hindi siya mapersa. Bali to ignition switch. Bali sa on position ito guys on position. So bali ito guys optional, pwede kayo maglagay ng 10 amperes, pwede din wala. Ganoon din ito, 10 amperes sa compressor or yung galing sa compressor. Pwede rin wala, pwede rin meron. Tapos ito, pwede kayo maglagay ng 20 amperes dito na fuse. Kasi isa lang ang dinadrive. O kaya pag kayo nagdagdag ng isa pang motor, pwede gawin 30 amperes. So ganoon din ang wire na gagamitin nyo. Gumay kayo ng 12, number 12 o kay number 10, itong main na to. Tapos dito sa galing sa ignition switch, pwede yung gumamit number 14 na wire. Sa dito rin, ganoon din sa may AC compressor, pwede ka gumamit ng number 14. Tapos ngayon, ang mangyayari, ayan na, okay na. Okay na to. So ganito ang mangyayari ng connection nila, ng takbo ng connection. So pag uminit, kasi diba naka-normally close ito, yung ating thermo switch. So ibig sabihin, pag naka-normally close, ito may negative agad pag malamig. Pag malamig ang tubig ng radiator, o kaya pag malamig pa yung makina. Ibig sabihin, automatic ito may negative na. So pag on mo ng susi, ng ignition, so itong relay na to magti-trigger, sabay itong radiator fan relay, iti-trigger din. So ito, bibigyan ng positive ng supply, contact lilipat sa 87. Itong 30 na to, magkakaroon na ng positive.
So ngayon, itong trigger na to, itong contact na to lilipat sa 87. So itong 87 bakante, so wala siyang nakakonect. So ibig sabihin, walang supply ito. So hindi iikot yung radiator motor. Di ba? Pag naka-on yung susi, pag malamig pa yung tubig ng radiator, kasi may ito naka-negative agad dito, nagbigay agad siya ng negative supply. So ibig sabihin, magti-trigger ito. So once na uminit yung tubig ng radiator, itong contact na normally close, mag-open. So ibig sabihin, magdi-disconnect yung negative. Pag nawalan to ng negative itong relay na to, so bibitaw siya. So ang mangyari, babalik sa normally closed position yung contact. Sa ngayon na under itong radiator fan motor. Kasi itong control relay naka normally closed din. Kuha niya. Saka ngayon na under si radiator fan motor. So pag uminit ulit pag lumamig ulit yung tubig, so mag-back to normally close ito. So ibig sabihin, magbibigay siya ng negative dito. Ibig sabihin, mamamatay, magti-trigger ito, mawala itong supply, mamamatay itong motor, yung ating radiator fan motor. So halimbawa, nag-aircon kayo, so pag malamig pa yung makina, nag-aircon kayo, so ang gagana lang ito condenser fan motor saka radiator fan motor. Kasi ulitin ko, sasabay itong magti-trigger itong condenser fan relay, yung contact lilipat sa 87, so magkaroon to ng supply itong 87 ng supply ng power. So ganun din itong trigger itong control relay, magti-trigger din. So lilipat din sa pagaling sa 87A, lilipat sa 87 yung contact. So under din kasi dadaan sa 87 yung supply, yung power pupunta sa 30, tapos didiretso siya ng motor, radiator fan motor. So under ito sabay sa condenser fan motor. So once na halimbawa gaya na naka-aircon, tapos uminit yung tubig ng radiator, tapos nag-trigger ito kaya bumitaw yung contact ng normally closed na thermo switch. Ito lang ang relay ang gagana. Ito lang ang magti-trigger. O kaya ito lang magbabalik normal o normally close yung relay kasi nag-open itong thermo switch na open. So ngayon ito yung magko-close naman. Kasi bibitaw ng contact mawala siya ng negative. Ibig sabihin, hindi naman siya makakaabala rito. Kasi nga, naka-trigger pa rin yung compressor. Ibig sabihin, ang contact pa rin nasa 87. So, open pa rin yung naka-open yung 87A. So, di ba? So, pag nag-automatic ito compressor, saka pa lang iikot itong radiator fan motor pag ang trigger nito ay sa thermo switch. Kasi mag-back to normal o kaya maging normally close yung ating control relay. Ito kasi lalapat sa 87A. So, bali ito yung 87 na to ay normally open. Ito yung 87A ay normally close. Bali ito ay ganoon din, normally open. Itong 87A ay normally close. So bali ang gamitin yung relay, sabi ko kanina, ito ay single pole double throw or SPDT, yung mayroong normally close, normally open. Ito ganoon din, SPDT relay din ito. Itong dalawang ito, yung radiator fan relay sa condenser fan relay. Pero itong condenser fan relay na to ay pwede kang gumamit ng single pole, single throw, or 4 pin na relay, pwede kang gumamit dito. So ganun din ito, single pole, single throw na relay. 4 pin pwede kang gumamit dito sa radiator fan main relay. Ano pa ba? Wala tayong nakalimutan. So yun lang, ito nyo ng screenshot para kahit pa paano meron kayong pasusundan na connection. So ayun lang guys, thank you sa panonood. Sana meron kayo nakuha konting idea